to put in place the Philippines Enhanced Resilience Act. That's $500 million of FMF grants. It's $1 billion of loan and loan guarantees per year to strengthen the Philippines and the United States alliance to make us more interoperable and more capable. Hindi rin maitanggi ng Amerika na mahalaga ang Pilipinas. Good news mga kabayan, 152.5 billion peso na tulong militar ang ibubuhos ng Estados Unidos sa Pilipinas. Super good news mga kabayan, South Korea naka-all-in para tulungan ang Pilipinas na lumakas. Sinisiguro ng South Korea na masuplayan ng 12 hanggang 20 Kf-21 Borame multi-role fighter ang Pilipinas sa taong 2027 hanggang taong 2029. Wow na wow! Hindi lang yan mga kabayan, Philippine Marines at South Korea Marines nagsagawa ng military exercise upang bawiin ang isang islang pagmamay-ari ng Pilipinas sa kalaban, South Korea. Maraming salamat. China, iyak sa Japan. Formal nang naghain ng protesta ang China matapos harasin daw ng Japanese destroyer ang isang Chinese carrier strike group. Nakakatawa itong China mga kabayan matapos nilang laitin at maliitin ang militar ng Japan. Ngayon, iyak sila. Trending ngayon sa South Korea ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Korea Aerospace Industries. Pilipinas kasi ang target ng South Korea na suplayan ng mga Kf-21 Borame bilang 4.5 generation multi-role fighter. 12 hanggang 20 mga Kf-21 ang kasalukuyang bilang na gustong makuha ng Pilipinas at inaaasahang masisimulan ang unang batch ng delivery sa taong 2027 hanggang sa taong 2029. Wow na wow! Hindi lang yan mga kabayan. Kabilang din sa mga pinag-uusapan ng dalawang magkaalyadong bansa ay ang maintenance and repair facility at technology transfer na itatayo mismo ng South Korea dito sa Pilipinas. Interesado din ang mga bansa tulad ng United Arab Emirates at Malaysia sa Kf-21 Borame. Pero ayon sa mga source sa South Korea, Pilipinas ang top priority para sa unang pag-export. China, iyak sa Japan. Nagprotesta ang China laban daw sa agresyon ng Japan. Ito ay matapos sundan ng 40 araw ng Japanese destroyer, ang Chinese Carrier Strike Group na nagsagawa ng military exercise sa South China Sea at Philippine Sea. Inamin ng Chinese military na hinaras sila ng Japanese destroyer, ang GS Asahi DD-119 ng Japan Maritime Self-Defense Force nang magsagawa ito ng mahigit 40 araw na deployment sa South China Sea at Philippine Sea. Depensa ng Japan patuloy na imomonitor nito ang katubigan at maging ang airspace sa rehiyon upang protektahan ang free at open Indo-Pacific. Kung dati mga kabayan, Amerika lang ang kayang gumawa ng ganitong hakbang laban sa China. Ngayon, maging ang Japan ay ipinapakita nila na kahit saan mang karagatan, lalo't hindi ito sakop ng China, handa ang Japanese Maritime Self-Defense Force na ipatupad ang batas international. Kung kaya ng People's Liberation Army Navy na mangbuli ng ibang mga karatig bansa, gusto ring ipaalam ng Japan military na kaya rin nilang itong gawin sa China. Update lang mga kabayan, matapos ang ginawang military exercise ng China malapit sa Benham of Philippine Rise, ayon sa USNI na ang USS George Washington Aircraft Carrier CVN-73 ay nananatili sa ngayon sa karagatan ng Pilipinas malapit sa Benham Rise of Philippine Rise. Naniniguro ang Amerika na hindi magiging regular na pupugaran ng Chinese military ang area, lalo't mahalaga itong lokasyon para sa seguridad ng Pilipinas. Hindi rin maitanggi ng Amerika na mahalaga ang Pilipinas. Simula ngayong taong 2026, makakatanggap ang Pilipinas ng worth $500 million o katumbas ng 30.5 billion peso na tulong militar mula sa Amerika. Good news mga kabayan, dahil magbibigay pa ng 500 million o 30.5 billion peso ang Amerika sa Pilipinas sa taong 2027, 2028, 2029 at sa taong 2030. Ibig sabihin nito, aabot sa 2.5 billion o katumbas ng 152.5 billion peso na tulong militar ang ibubuhos ng Estados Unidos sa Pilipinas. Bukod pa dito, meron pang inilaan na 1 billion o 61 billion peso ang Estados Unidos para pautangin ang Pilipinas para mapalakas pa ang Armed Forces of the Philippines. Hindi ito biro mga kabayan, dahil ito na marahil ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng Amerika para sa Pilipinas. Patunay na ang alyansa ng dalawang bansa ay mas pinalakas at mas pinatibay pa. Sa mga nagtatanong kung nasaan ang patunay, panoorin ang video. Mismong senador ng Amerika ang nagsabi nito kay US Secretary of State Marco Rubio sa kasagsagan ng hearing sa Senado sa Amerika. Actually implementing a foreign policy that advances America's interests. Thank you. If we could, I'd like to start with the Philippines.
an area that we know very well. It's a geographic center of the Indo-Pacific region. It's an area that is along critical sea lanes where a tremendous amount of world trade and energy commerce actually move. A strong alliance with the Philippines clearly is in U.S. national security interest. It leads and supports our freedom of navigation. It also helps us deliver regional stability along the South China Sea, a very critical area, particularly in the face of a very aggressive posture that the Chinese have adopted. I want to recognize my colleague, Senator Kane, who's worked with me to put in place the Philippines Enhanced Resilience Act. That's $500 million of FMF grants. It's $1 billion of loan and loan guarantees per year to strengthen the Philippines and the United States alliance to make us more interoperable and more capable. Mga eksperto sa China nagulat at biglang nasurpresa sa bagong estratehiya ng Pilipinas sa Baho de Masinloc dahil dati mga barko lang ng Philippine Coast Guard ang ipinapadala ng gobyerno upang magpatrol. Pero ngayon, maging ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy ang nakakasalubong na ng mga barko ng People's Liberation Army Navy sa area. Isang simbolo na hindi isusuko ng mga sundalong Pilipino ang ating mga teritoryo. Philippine Marines at South Korea Marines tulong-tulong upang muling maibalik ang islang inagaw ng kalabang bansa. Ngayong Kamandag 2026, ipinakita ng mga sundalo ng South Korea na sa oras na kailangan ng Pilipinas ng kanilang tulong upang mabawi ang teritoryong inagaw ng kalaban, handa silang sumuporta. Patunay lamang na ang Amerika, Japan, South Korea at Australia ay ang mga bansang handang tumindig at makipaglaban alang-alang sa seguridad at interes ng mga Pilipino. What's up? What's up? Laban Pinas.